Simulan natin ang istorya habang pinagmamasdan natin ang paglubog ng araw. Ang totoo ay hindi ko pa alam kung saan kami papunta, sino ang sasama, at hindi ko pa rin tiyak kung ano ang mga pwede kong dalhin habang kami naglalakbay. Pero ito ang sigurado ako. Gusto ko rin magkaroon ng payapang isip at makabiyahe kasama ang aking pamilya dahil matagal-tagal na rin bago namin ito ginawa. Mabilis lang ang panahon at minsan lang din ang pagkakataon. Kaya habang may oras, susulitin ko ng bawat araw na kasama ko ang aking pamilya. Kaya tara, samahan nyo kami sa aming biyahe at libutin natin ang Pilipinas. Bye! Oh, may flying kiss pa yan. Oh, may flying kiss pa. Oh. Dumating pala ang tent na aming gagamitin bago ang araw ng aming paglalakbay. Kaya, pinuksan ko muna to. Sinubukan at sinukat kung kasya ba yung airbed. Pwede namin magamit para lang sa gayon kahit umulan ay hindi mababasa ang loob ng aming hinihigaan. Maganda rin na meron kang gantong maagamitan dahil malaki ang matitipid mo sa mga paglalakbay na iyong mga gagawin. Sa parehas na oras ng aking paggagayak ng aming mga gagamitin ay ganito na pala ang ganapan sa kanlurang bahagi ng Pilipinas. Galak na galak ang puso ko dahil konting araw na lang ay maaari ko nang makita ng harapan ng ganitong klaseng senaryo at maaari ko na rin makuhanan sa aking camera ang paglubog ng araw. Ito ang unang araw ng aming biyahe at may nag-responde sa aming tanong na sino gustong sumama sa aming paglalakbay papunta Pangasinan. Idagdag ko na rin pala sa aking kwentong ginagamit kong mini driving light. Ang mini driving light na ito ay Rockstar 2 na galing sa Mavericks AMC Accessories. Maganda ang buga ng kanyang liwanag kaya kampante ako na kahit gabihin kami sa daan ay sigurado ako at tiyak makikita ko ang aming daraanan. At para naman sa aking kaibigan na pinaunlakan ng aking pag-imbita, ay sinundo namin siya magmula sa Doña Remedios Trinidad. At ito ang unang bahagi ng aming paglalakbay. Ang main objective namin ay makarating ng mas maaga sa Pangasinan. Kaya sa unang bahagi ng aming biyahe ay pinilisan na namin at nakarating kami sa Magalang, Pampanga at dito na rin kami unang huminto. Sisikapin ko na sa kwento na ito ay maibahagi ko kung magkano ang aming nagastos at ibang mga videos kung saan kami nakarating at ano ang aming mga ginawa. Umpisahan natin sa gastos ng pagkagasolina. Dalawang motor ang gamit namin, isang Mio i125 2019 at isang Honda Beat FI 2019. At nang marating namin ang Santa Ana, Pampanga ay dito na kami unang nagpakarga ng aming gasolina. Para sa aking Mio ay, ang nagastos ko ay 227 pesos para sa aking full. At para sa aking kasama na naka Honda Beat FI ay 176 pesos. Dahil meron na sigurong laman ang kanyang tangke. Narating na namin ang pangalawang probinsya aming babaybayin, Tarlac. Sa pagkakataong ito ay nag-iisip na ako kung mararating ba namin ng maaga Pangasinan. Dahil nung sinimulan ng aming biyahe ay nasa kalagitnaan ng dilim, yun ay alas ng umaga. Ngayon, ay alas 5 na. Ang sakop pala ng aming milyahe ay 30 kilometro hanggang 50 kilometro kada oras. Kayo po ay pumapasok sa Pangasinan. Nang marating namin ang mga tarim Pangasinan, ay dito na kami nagdesisyon na huminto at magpahinga. Naglalaki ang bayan ang sumalubong sa amin dito sa Pangasinan.
Anti ang paligid, tuwid at mahabang kalsada na akala mo ay walang katapusan. At dito ko nasubok ang aking katatagan. Pagkalipas ng ilang oras ay narating namin ang Alaminos. Dito na kami nagpahinga at nagpaarga ng pangalawang gasolina namin. Ang aking gasolina ay inabot ng 246 pesos para sa full tank at ang aking kasama naman ay 226 pesos para sa kanyang full tank. Dahil nandito na kami sa Alaminos, Pangasinan, ay dumaan na rin kami sa barangay ng Lucap kung saan matatagpuan ang Lucap Raft or ang tinatawag na 100 Islands. Hindi na kinaya ng aking camera kaya ang ginawa namin ay nag-pictures na lang kami at pagkalipas ng ilang minuto ng pagpapahinga ay dumiretso na kami sa Anda, Pangasinan. Nang nasa Anda, Pangasinan na kami ay dumaan kami sa wet market. Bumili kami ng aming kakaanin mula tanghalian hanggang hapunan. At sa wakas, narating namin ang aming unang destinasyon, ang Tondol Beach dito sa Anda, Pangasinan. Sa halagang 55 pesos ay nagkaroon kami ng pribilehiyo na makapag-stay dito sa Tondol Beach. Diyan bata, lalaro ka ng sand. Ay, wow! Kumusta ang Tondol, babe? Malayo. Mabagal kami, kasama namin si Atalia. Pero maaga tayong walas, 3 AM, no? Sabi Bulinaw na. Mas malayo yata yung Bulinaw eh. Hindi lapit lang. Ang usapan namin DRT lang, doon na Remedios Trinidad. Yung pala DRT ang meet up. Papunta dito sa Anda, Pangasinan. Tapos subukan namin bukas na dumaan sa sa Lighthouse at saka sa Patar. Kung di naman kayo makadaan sa Patar, okay lang.
Sulit naman na dito sa sa Tondol. So ito, nabili namin 75 pesos. Yung bangus. Lagpas kalahati, no? Tapos yung hotdog. Mas mahal pa yung hotdogs eh. 50 yung hotdog. Kalahati ba yung hotdog? Wala pang... Ha? At para sa unang araw namin sa Pangasinan, dito na kami sa Tondol Beach mag-overnight stay. At gaya ng ipinangako ko, ito ang listahan ng aming gastos para sa aming unang araw. Second day, pinuntahan namin ang Patar. So, nakakita tayo ng dito. This is our second day here in Pangasinan. So, natapos namin yung yung dun sa may Anda sa Tondol. Tapos, ngayon dito na sa kami, sa Patar. So, ibibigay ko na lang yung link nung kung saang barangay. Pero, we found this Mikasa. Sobrang approachable nung tao dito. Tapos, good spot din. Para sa mga sa mga mahilig mag camping. Though syempre na to, resort na. So when it comes dun sa mga tugtugan, mga ganun, hindi maiiwasan 'yan. So hindi naman tayo raw camping. So ayun. Pero let's see, malay nyo, 'di ba? Nakita ko na yung yung resort nila, maganda naman, may alon, maganda. So set up muna tayo. I keep waiting for you to call. I'm thinking that I'm gonna need a miracle. Wasted again, I tell my friends I'm feeling like you're coming, cause I feel the sun. For the special touch you give, I'm needing it more than I ever did. I don't wanna be a sacrifice in love. Before you I will. Diba? Ayan. Mikasa, open for camping at ba? Patar lang. Di ko pa, mamaya check natin yung yung barangay. Mikasa, Patar, Bulacan. Ay, Bulacan. Tayo na po sa Bulacan. Hindi ko na ikakat yun. Hindi ka pwede commercial, mag-ads. Ayan, so ito yung tent natin. Set na tayo. Oh, set na. So yung airbed. So yung camping chair. Ayan, ganito yan kapag kapag nag-rent kayo sa aming munting camping camping yung rentals, camping tools. Ayan. Ayan, may chair siya ganyan. So for 600 pesos for 24 hours na yun. Oh, mura Oo, syempre. Oh, ayan kasama si ay, hindi magagalit yung Ayan. 2 chairs, 110. Tapos with recommendations na rin dun sa mga 24 hours pa yun. sa mga gantong klaseng lugar sa gantong beach. Tapos yun lang, ID lang yung ibibigay niya sa amin. Saka syempre yung kabuuang bayad ng first day. Tapos bahala na kayo. Second day. Yung second day 100, yung third day 100, ganun. Ayan siya. So may butane din tayo, tapos may lutuan din tayo na pinapagamit namin. 600 lahat-lahat, utilities. Ganun. Lahat-lahat yun. Tapos pero dito sa Mikasa, syempre kayo na yung kumausap. Pero ako I can say na mura dito. Tsaka recommended. Highly recommended. Imagine galing kami ng Anda kahapon pa. So syempre naghahunt kami ng mga ng mga beach resort na may re-recommend namin. So si Atalia, yan kahapon pa sa beach sa Tondol. Hindi lang lobat kami. Wala tayong camera, alam niyo naman. Kaya yan. Oo, lobat din. Sobrang sad-sad yung biyahe namin kahapon, mainit. Ayan, sulit na sa long ride. First time niyang mag-drive ng solo niya. From Bulacan to enjoy naman, no? May part lang. May part lang na May pambala na.
Oo, may lisensya. Basta may lisensya kayo, may rehistro kayo. Ayan, may helmet. Ayan, may panggas, yun. Kami nga, kahit walang panggas eh. Lubid lang, no? Inihilang na. Lubid lang. Kuya, pwede tali. Sa Numinto, ayan. So, bibigyan namin pwede kayo. You can ask me for some itinerary. Kung saan nyo gustong pumunta. Makapagbigay akong recommendations sa inyo. Ayun, naglalaro na siya ng buhangin. Ito yung priceless dito na kahit gumastos ka ng yung maximum na kaya mong igastos as typical na empleyado or typical na negosyante, yung typical na Pilipino lang. Pero yung nakita mo yung mga mahal sa buhay na ganyan. Di ba katamaan mo? Diba? Yan yung ano. Ito, sa lalim ng jacket. Talia! Ano natin yan, no? Ay, wow! Habang iniintay natin ang paglubog ng araw, ay ikikwento ko sa inyo kung magkano ang nagastos namin dito sa Patar. Sa katotohanan, hindi ko alam kung saan barangay kami napadpad. Pero, nakikita naman sa Waze ang Mikasa Beach Resort dito sa Patar. Sa halagang 200 piso bawat isa ay siningil kami para sa isang overnight stay. At ang sabi pa ng may-ari ay kung wala nang mga gagamit ng cottages pagdating ng gabi, pwede kayong lumipat at magamit ang mga cottages na yan. Pagkatapos namin mai-set up ang aming tent ay lumabas kami para maghanap ng aming makakain mula agahan, tanghalian at hapunan. Tinaanan na rin namin ng lighthouse at ang Bolinao Falls na tinatawag. Hindi na ako nakapag-picture o nakapag-video pero may mahalaga akong impormasyon na ibabahagi sa inyo. Kapag ikaw ay nagbayad ng environmental fee sa Bolinao Beach, ay maaari mo na rin magamit ang environmental fee access na yon para sa Bolinao Waterfalls at sa Bolinao Lighthouse. Nanong ng iba, ito ay luho o gastos. Para sa akin, ito ang pinakamahalagang araw. Araw na kasama mo ang pamilya mo, saan mang lugar ka mapunta. Kung ano man ang sitwasyon na pinagdadaanan mo. Hirap ibalik ang oras, ibalik ang nakaraan. Kaya hanggat kaya, gawin lang natin. Doon ang tunay na kasiyahan. Doon ang tunay na kaligayahan.